Hindi ko inakala na ang pag-ibig, lalo na ang pag-aasawa, ay magiging pinakamabisang sandata ko sa paghihiganti. Pero ganoon nga ang nangyari. Ang taong umagaw ng mana ko, ang taong pinalayas ako sa sarili kong tahanan, pinabayaan akong walang-wala, hindi niya nakita ang pagdating ko. At mas lalong hindi niya inasahan kung paano ko siya babalikan. Naaalala ko pa ang araw na iyon, ang lamig ng simento sa aking mga paa, habang pinagmamasdan kong ilabas ang bawat alaala ng aking lola. Walang natira. Walang-wala. Pero sa kawalan na iyon, may nagliyab na apoy. Isang apoy ng matinding galit, isang pagnanais na bawiin ang lahat. At sa huli, hindi lang ko binalik ang lahat ng inagaw niya. Ginawa ko siyang alipin ng sarili niyang kapalaran. Isang kwento ito ng tiwala na sinira, ng pamilyang nagtaksil, at kung paano ko siya niluto sa sarili niyang mantika. Tara, pakinggan ninyo ang kwento ng isang babaeng nabigo, na bumangon para kuhanin ang lahat. Ako si Ana, at sa panahong iyon, ang buhay ko ay payapa at puno ng pangarap. 19 na taong gulang pa lang ako noon, nagsisimula sa aking karera sa marketing. Madalas akong mapuri sa aking itsura, mahaba at makintab na buhok, mga matang nagliliyab sa pag-asa, at isang ngiti na sinisikap kong panatilihin kahit pa maraming pagsubok sa buhay. Ang ganda raw ay bigaya, sabi ng lola ko. Pero mas pinaniniwalaan kong ang talino at sipag ang tunay na kayamanan. Ito ang madalas kong itago sa aking sarili, ang aking sikreto ng lakas. Nakatira ako noon sa isang maliit pero maginhawang apartment sa Maynila. Ito ang kaisa-isang ari-arian na iniwan sa akin ng aking yumaong Lola Elena, bukod sa maliit na halaga ng pera na nasa bangko. Para sa akin, hindi lang ito simpleng bahay, ito ang simbolo ng kanyang pagmamahal at pag-asa na iniwan niya. Si Lola Elena ang nagpalaki sa akin. Siya ang nagturo sa akin ng halaga ng kasipagan, integridad, at ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili. Bago siya pumanaw, madalas niyang ipinapaalala sa akin, Ana, huwag mong hahayaang sinuman ang umapak sa iyong pagkatao. Kung may umagaw sa iyo, labanan mo. Hindi ka mahina. Ang mga salitang iyon ay nakatatak sa aking isip, isang anting-anting laban sa anumang pagsubok. Ang apartment na ito ay ang aking kanlungan, ang aking tahanan. Bawat sulok nito ay may alaala ni Lola. Ang kanyang mga halaman sa bintana na dinidiligan ko tuwing umaga, ang kanyang lumang upuan kung saan siya madalas magbasa ng dyaryo na may hawak na tasa ng kape, at ang amoy ng kape na madalas niyang ipinagluluto sa umaga na ngayon ay ako na ang nagtitimpla. Simple lang ang buhay ko, pero masaya at puno ng kabuluhan. May stable akong trabaho, sapat na kinikita para sa sarili ko, at higit sa lahat, ang pag-asang makamit ang mas malaking pangarap sa hinaharap. Ang mana ni Lola ay ang aking pondo para sa kinabukasan, para sa mga pangarap na gusto kong matupad, tulad ng pagpapatayo ng sarili kong negosyo balang araw. Maligaya ako sa aking simpleng pamumuhay at kontento sa mga biyaya. Hindi ko inakala na ang kapayapaan na ito ay pansamantala lamang. Hindi ko alam na may nagkukubli na panganib, naghihintay lang ng tamang pagkakataon para wasakin ang lahat. Ang lahat ng itinayo ko at ang lahat ng iniwan sa akin ng mahal kong lola ay nasa panganib na pala. At manggagaling pa ito sa taong hindi ko inakalang gagawa ng masama isang pinsan. Ang unang pagkagambala sa tahimik kong mundo ay nagsimula sa pagdating ni Marco, ang nakatatanda kong pinsan. Si Marco ay anak ng kapatid ng aking ina, at mula pagkabata, kilala ko na siya. Palagi siyang maganda sa labas, matamis ang dila at mahilig mangako. Madalas siyang lumilitaw sa mga family gatherings na may daladalang kwento ng kanyang itagumpay at oportunidad. Pero sa totoo lang, siya ay isang lalaking palaging nasa gitna ng utang at mga hindi natapos na proyekto. Mahilig siyang magpakitang gigas, lalo na kapag may mga bagong tao sa paligid. Ang kanyang ngiti ay nakakabighani, pero may kung anong bahid ng lamig sa kanyang mga mata na madalas kong hindi mapansin. Nang pumanao si Lola Elena, si Marco ang isa sa unang dumating. Hindi para makiramay sa akin, kundi para magtanong tungkol sa mana. Hindi niya direktang tinanong, kundi nagsimula siyang magbigay ng hipayo sa akin. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga papeles ni Lola sa sala ng apartment, nilapitan niya ako. Ana, alam mo naman, mahirap magpatakbo ng ari-arian mag-isa, lalo na sa panahon ngayon, sabi niya, habang nakatitig sa folder na hawak ko. Ang daming manloloko. Dapat ay may mapagkakatiwalaan kang katuwang.
Napansin ko ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang mabilis na sulyap sa mga papeles, pero ipinagkibit balikat ko lang. Siguro nag-aalala lang siya. Akala ko. Kaya ko naman po, Kuya Marco, sagot ko, pilit kong pinaninindigan ang aking sarili. Tiniyak ni Lola na maayos ang lahat bago siya nawala. Sumimangot siya ng bahagya, isang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon, pero mabilis ding nagbalik ang kanyang matamis na ngiti. Siyempre, kaya mo, Ana. Maganda ka at matalino. Pero iba pa rin kung may katuwang ka, lalo na pagdating sa pera. Ako na ang bahala sa iyo, pinsan. Ang huling bahagi ay parang isang pangako, ngunit unti-unti kong mararamdaman na ito pala ay isang sumpa. Nagsimula siyang magpabalik-balik sa apartment. Hindi lang simpleng pagbisita. Unti-unti, sinubukan niyang makuha ang aking tiwala. Palagi siyang may dalang pagkain, may mga kwento tungkol sa kanyang trabaho, at unti-unti, nakuha niya ang aking bank account details at ang legal na titulo ng apartment. Madalas niya akong tanungin tungkol sa mga gastos ko, sa aking sweldo, at sa aking mga plano sa kinabukasan. Akala ko, nagmamalasakit lang siya. Sa bawat tanong, may nararamdaman akong bahagyang pagkabahala, isang maliit na tinig sa loob ko na nagsasabing mag-ingat, pero pinili kong baliwalain. Si Marco ay pinsan ko, pamilya. Paano niya ako magagawa ng masama? Ang maliit na tinig na iyon ay ang unang hudyat ng bagyong paparating, at sana pinakinggan ko ito. Sana. Ang mga pagbisita ni Marco ay naging regular. Hindi lang siya nagbibigay ng payo, kundi nagdala na rin siya ng mga oportunidad. Ana, alam mo ba, may bagong venture ako, sabi niya minsan, habang nakaupo kami sa dining table ng apartment, at inilatag niya ang ilang papel na puno ng graphs at figures na hindi ko masyadong maintindihan. Mukha itong legit, ngunit ang aking intuition ay nagsasabi na may mali. Malaki ang kikitain dito. Kung ilalagay mo ang kaunting bahagi ng mana mo, sigurado akong dodoble ito sa loob lang ng ilang buwan. Hindi ako gaanong marunong sa investments, pero alam ko ang kasabihan na kung masyadong maganda para maging totoo, malamang hindi totoo. Ngunit si Marco ay napakakumbinsi. Madalas siyang magkwento ng mga kakilala niyang biglang yumaman dahil sa kanya. Palagi siyang may dalang mga regalo, mga pagkain at mga papuri. Ang ganda mo talaga, Ana. Dapat lang na angkinin mo ang kayamanan na para sa'yo. Para kang anghel, at ang mga anghel ay dapat nabubuhay sa kasaganahan. Ang mga papuri niyang ito ay parang honey, matamis sa simula, pero unti-unti kang inilulubog sa kapahamakan. Napansin ko na tuwing binabanggit niya ang investment, nagliliwanag ang kanyang mga mata, isang kislap na parang may nagkukubling gutom. Minsan, sinubukan kong tanggihan. Pasensya na, Kuya Marco, hindi pa ako handa na mag-invest. Gusto kong maging sigurado sa bawat desisyon ko. Ngunit hindi siya sumuko. Naging mas mapilit siya, nagpapadala ng mga text messages at tawag na paulit-ulit. Sayang ang pagkakataon, Ana. Hindi ito bumabalik. Dapat mong samantalahin ang pagkakataon. Walang magmamana sa iyo kundi ako kapag hindi mo ito pinahalagahan. Ang bawat salita niya ay parang tumutusok sa aking pagkatao, isang maliit na manipis na karayom. Sa huli, sa ilalim ng matinding panggigipit at ang pangako ng malaking pagbabalik, napilitan akong magbigay ng kaunting pera. Ibinigay ko sa kanya ang isang bahagi ng ipon ko, humigit kumulang 50,000 piso. Sabi niya, ito ay para sa initial capital. Nangako siyang babalik ang pera ko nang may tubo sa loob ng 2 buwan. Lumipas ang 2 buwan, walang balita. Nang tanungin ko siya, marami siyang dahilan. Nadisgrasya ang proyekto, may problema sa supplier, kailangan lang ng dagdag puhunan para mas malaki ang kita. Ang bawat salita niya ay parang nagsisinungaling, ngunit ayaw kong maniwala. Ayaw kong maniwala na ang pinsan ko ay manloloko. Ang bawat investment ay isang pag-ubos sa aking pondo. Unti-unti kong naramdaman na parang may kung anong kumukuha ng enerhiya sa akin. Ang ngiti ni Marco ay tila maihalong pambubuyo. Ang kanyang mga payo ay naging parang mga utos. Pakiramdam ko, nagiging mas kontrolado ang buhay ko at hindi ko gusto ang direksyon nito. Nagtanong ako sa ilang kaibigan, pero sinabi nila na normal lang iyon sa mga investments. Marami raw ang nalulugi sa simula. Ang mga paliwanag na ito ay nakatulong sa kanya na mas mapagkatiwalaan ko siya. Alam ko, ako ang may kasalanan sa huli. Masyado akong naging mapagtiwala sa pamilya.
Ang pamilyang dapat ay sumusuporta sa iyo, ay siya pang maglulubog sa iyo sa putik. Hindi lang pera ang kinukuha ni Marco. Sinimulan na niyang impluwensyahan ang aking mga desisyon. Ana, bakit ka pa rin nagtatrabaho sa maliit na kumpanyang iyan? Sasabihin niya, habang nakataas ang isang kilay at tila may paghamak sa kanyang tinig. Dapat ay nagpapahinga ka na at in-enjoy ang mana mo. Hayaan mo na ang mga may mababang antas sa lipunan ang magtrabaho. Susubukan niyang kumbinsihin akong mag-quit sa trabaho, na parang ang pagtatrabaho ay isang pasakit. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Basta sumunod ka lang sa akin. Ang kanyang mga salita ay nagsimulang magdulot ng matinding pagkabahala. May mga oras na pagdating ko sa apartment, may kakaibang pakiramdam ako. Hindi ko matukoy kung ano, pero parang may nagbago. Naramdaman kong may gumagalaw sa aking mga gamit, may mga bagay na hindi ko inilagay sa kinalalagyan nila. Ang aking lola ay napaka-meticulous at sanay ako sa kaayusan ng bahay. Ngunit palagi ko itong iniisip na ikinalimutan ko lang. Ang kanyang ngiti ay naging mas kakaiba, parang mailihim na kaligayahan na hindi ko maintindihan. Parang may kinukubli siyang matinding sikreto. Isang araw, nagulat ako nang makatanggap ako ng sulat mula sa bangko. Nakasaad doon na may significant withdrawals mula sa aking savings account. Agad akong kinabahan. Alam kong hindi ko iyon ginawa. Ang perang iyon ay para sa aking kinabukasan. Nang tanungin ko si Marco, kalmado siyang sumagot na may bahagyang pagtawa sa kanyang tinig. Yun ba? Nadelay lang kasi ang isang proyekto kaya kailangan kong mag-advance. Babayaran ko naman iyan. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala, pinsan. Pero hindi niya sinabi sa akin na kukuha siya ng pera. Hindi niya hiningi ang permiso ko. Doon ko napagtanto na may malalim na mali. Ang tiwala ko sa kanya ay nagsimulang gumuho, unti-unti, parang buhangin na dumudula sa pagitan ng mga daliri. Sinubukan kong bawiin ang aking gift card, pero napansin kong wala na sa aking bag. Nagtanong ako kay Marco, at kalmado niyang sinabi na naiwan niya sa bahay at ibabalik na lang kinabukasan. Hindi ko siya pinaniwalaan. Ang kanyang mata ay tila umiiwas sa aking tingin. Agad akong nagpunta sa bangko para ipablock ang card at mag-update ng account details. Ngunit huli na ang lahat. Nang makita ko ang bank statement, nanlumo ako. Halos ubos na ang lahat ng pera na iniwan ni Lola Elena sa akin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Nanginginig ang buong katawan ko. Ito ang pinaghirapan ni Lola, ang iniwan niya para sa akin at halos wala na. Nagsimula akong magtanong sa iba pa naming kamag-anak. Unti-unti, parang mga piraso ng puzzle, nagsimula kong buuin ang buong larawan. Nalaman kong matagal na pala siyang may utang sa marami at marami na ring naloko sa mga negosyo niya. Mayroon siyang napakaraming kaso sa barangay at may mga pinagkakautangan siyang mga loan shark. Ang bawat kwento ay nagdulot ng sakit at galit sa aking puso. Ang matamis na ngiti ni Marco ay nag-transform sa aking isip, naging isang nakatatakot na maskara ng isang demonyo. Pakiramdam ko, naging bulag ako sa katotohanan. Ang pinakamasakit ay hindi lang ang pera, kundi ang pagtataksil ng isang taong akala ko ay pamilya. Isang pamilyang dapat ay sandalan mo, ngunit siya pa ang nagtulak sa iyo sa bangin. Ang kirot ng betrayal ay mas malalim kaysa sa kawalan ng pera. Ang huling bugso ng pagtataksil ni Marco ay naganap isang umaga, habang naghahanda ako sa pagpasok sa trabaho. May kumatok sa pinto, malakas na malakas, halos gibain ang pintuan. Pagbukas ko, isang abogado at si Marco ang bumungad sa akin. Nasa likod niya ang isang grupo ng mga lalaking may malalaking braso, na may dalang mga kahon. Parang mga buzzard na nakakita ng patay na katawan. Ana, sabi ni Marco, na may nakakakilabot ng ngiti sa labi, isang ngiti na parang may itinatagong demonyo. May masamang balita ako para sa iyo. Ipinakita sa akin ng abogado ang isang dokumento. Ito ay notice of eviction. Nakasaad doon na ang apartment na pinaninirahan ko ay naibenta na. At ang nakapangalan bilang nagbenta ay ang aking pangalan at ang pirma na hindi ko pinirmahan. Pek! Nanginig ang kalamnan ko. Kinabahan ako. Ano to, Kuya Marco? Anong ibig sabihin nito? Ang tanong ko, halos hindi makahinga, umaasa na ito ay isang masamang panaginip. Binenta mo ang apartment, Ana, kalmadong sagot niya habang nakatitig sa akin ng mayabang. Matagal na.
Hindi mo ba natatandaan? Noong kinuha mo ang pera para sa travel mo. Naibigay ko na sa'yo ang advance. Nagmula sa kung saan ang isang matamis na kabaong na parang naghuhukay siya ng sarili kong libingan. Nasa akin ang lahat ng dokumento. Legal ito. Wala kang magagawa. Sa puntong iyon, parang gumuho ang mundo ko. Ang lahat ng alaala kay Lola, ang aking kanlungan, ang aking tahanan na wala na. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit na nagbabadya. Laes, sigaw ko, nangingilid ang luha sa aking mga mata, habang ang aking mga ngipin ay nanginginig. Wala akong pinirmahan. Hindi ko ibebenta ang apartment ni Lola. Hindi. Pinagsisinungalingan mo ako. Ngunit binaliwala niya ako. Ang bahay ay nabenta na, ma'am, sabi ng abogado, walang emosyon ang mukha, parang isang robot. Kailangan niya ng lumikas sa loob ng 24 na oras. Kung hindi, puwersahan namin kayong ilalabas. Narinig ko ang pagbagsak ng mga maleta, ang paghila ng mga kahon sa labas ng pinto. Ang mga lalaki ay nagsimula ng ilabas ang aking mga gamit, walang pakundangan. Lumapit si Marco sa akin, ang kanyang ngiti ay nagiging isang nakakapandilim na pagtawa. Ang kanyang hininga ay amoy alak. Sa wakas, Ana. Sa wakas, nawala na ang lahat ng balakid. Ikaw at ang lola mo, salot kayo sa buhay ko. Ngayon, sa wakas, mapapasa akin na ang lahat ng dapat ay sa akin. Ang pamana ito ang nararapat sa akin. Ikaw, wala kang karapatan. Tila huminto ang mundo. Sa aking isip, ang kanyang boses ay tila ang tunog ng isang demonyo na nagtatago sa isang anghel na mukha. Hindi ka kailanman magiging mayaman, Ana. Maganda ka lang. Pero hindi ka kailanman magiging kasing galing ko. Hindi mo alam ang halaga ng tunay na pera. At pagkatapos, idinugtong niya ang pinakamasakit na salita, habang sinadyang itulak ako palabas ng pinto, pinalayas kita. Walang makakatulong sa iyo. Tingnan mo ang sarili mo, wala kang gamit, wala kang tirahan, isang pulubi. Sinong magkakagusto sa isang pulubi? Napakasakit. Pakiramdam ko, hindi lang ang bahay ang nawala sa akin, kundi ang aking pagkatao. Ang bawat pangarap ko, ang bawat pag-asa ko, ay parang basag na salamin sa harap ko. Naramdaman ko ang lamig ng simento sa aking mga paa habang pinagmamasdan kong nilalabag ang lahat ng mayroon ako. Ang aking lola. Ang kanyang mana. Ang aking pagkatao. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, isang apoy ang nagliyab sa aking dibdib. Isang apoy ng matinding galit. Hindi ko hahayaang manalo siya. Hindi ako susuko. Ang mga salita ni Lola Elena ay umalinggaw sa aking isip, labanan mo. Hindi ka mahina. Ana, ipakita mo sa kanila ang tunay mong lakas. Ngayon, alam kong may isang misyon ako. Hindi lang para mabawi ang nawala, kundi para patunayan na mali si Marco. Hindi lang mali kundi nagkamali siya sa taong niloko niya. Umalis ako sa apartment na iyon, dala-dala lang ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit at mahahalagang dokumento. Walang tirahan, walang pera, halos wala ng pag-asa. Sa gitna ng aking kawalan, naaalala ko ang mga salita ni Marco. Mayabang niyang binanggit ang pangalan ng kanyang amo, si Mr. Delgado, isang kilalang negosyante at pilantropo. Ang boss ko, si Mr. Delgado, sabi niya minsan na may paghanga sa kanyang tinig. Ay isang henyo. Alam niya ang lahat ng tungkol sa pera at kapangyarihan. Ang mga salitang iyon ay parang isang liwanag sa dilim ng aking kawalan, isang malabong bintana sa aking oportunidad. Naalala ko na mayroon akong maliit na halaga ng pera na nakatago sa isang lumang piggy bank ni Lola na hindi ko naibigay kay Marco. Sapat iyon para sa ilang linggo ng upa sa isang murang boarding house at para sa aking transportasyon. Ito ang huling baraha ko. Nagdesisyon akong maghanap ng trabaho. At ang tanging kumpanya na nasa isip ko ay ang pag-aari ni Mr. Delgado. Kung nasa loob ako, mas madali kong malalaman ang lahat. Sa loob ng ilang linggo, araw-araw akong nag-a-apply sa kumpanya ni Mr. Delgado. Hindi ko sinabi ang aking buong kwento. Ipinakita ko ang aking mga credentials, ang aking karanasan, at ang aking determinasyon na lampas sa karaniwan. Sa bawat interview, ibinibigay ko ang lahat. Gusto kong makapasok sa loob. Gusto kong makita kung paano gumagalaw ang mundo ni Marco, kung paano siya nagtatago sa anino ng kanyang amo.
Alam kong nandoon siya. Sa kabila ng matinding kompetisyon, sa wakas ay nakakuha ako ng posisyon sa kumpanya. Hindi mataas ang posisyon, isang entry-level na trabaho sa marketing department, pero sapat na iyon para makapasok ako. Sa araw ng aking pagpasok, doon ko nakita si Marco. Naglakad siya sa hallway, mayabang ang kanyang tindig, may daladalang mga papeles. Nang magtama ang aming mga mata, lumapad ang kanyang ngisi at nagtaas ng kilay. "Look what the cat dragged in," sabi niya, may bahid ng panunuya sa kanyang boses. "Akala ko ba wala kang mapupuntahan? Hindi ka ba napagod maghanap ng trabaho, pulubi?" Sumikip ang dibdib ko, pero hindi ako nagpakita ng kahinaan. Naglakad ako papalayo ng nakataas ang aking ulo, ang bawat hakbang ay isang pangako ng paghihiganti. Sa mga sumunod na buwan, sinikap kong magpakitang gilas sa trabaho. Nagtrabaho ako ng masipag, higit pa sa inaasahan. Madalas akong magstay overtime. Gumawa ako ng mga diskarte sa marketing na nagdulot ng malaking pagtaas sa benta ng kumpanya. Dahil sa aking ganda at galing, napansin ako ng mga senior manager. At kalaunan, napansin ako ni Mr. Delgado mismo. Naging madalas ang aming pag-uusap. Si Mr. Delgado ay isang matanda na, ngunit matalino at mapagmasid. Madalas niya akong kausapin tungkol sa aking mga ideya. Nakita niya ang aking potensyal at hindi nagtagal, naging mentor ko siya. Sa bawat pag-uusap, naramdaman ko ang paghanga niya. Hindi sa aking ganda lang, kundi sa aking talino at determinasyon. Unti-unti, nakilala niya ako at nakilala ko rin siya. Natuklasan ko na siya ay isang mabuting tao, bukod sa pagiging matagumpay. May pagmamahal siya sa kanyang pamilya, at may malalim na pagpapahalaga sa katapatan. At doon ko nakita ang aking pagkakataon. Isang gabi, habang nagtatrabaho kami ng magkasama, nagtapat siya ng damdamin sa akin. Alam kong hindi ko siya mahal sa simula, ngunit nakita ko sa kanya ang respeto, ang kabaitan, at ang kapangyarihan na makakatulong sa akin. At doon ko napagtanto ang aking plano. Hindi lang plano, kundi ang aking tadhana. Ang pag-aasawa sa boss ni Marco ay hindi lang simpleng pag-ibig, kundi isang mas matinding armas. Ang kasal namin ni Mr. Delgado ay simple lang, ngunit puno ng dignidad. Hindi ko ito ginawa para sa pera o kapangyarihan lamang, kundi para sa isang mas malaking layunin. Ang pagmamahal ay unti-unting nabuo dahil naging mabuting tao siya sa akin. Sa kabila ng aming agwat sa edad, nakita niya ako, ang tunay na ako, lampas sa aking ganda at talino. Sinabi ko sa kanya ang buong kwento tungkol kay Marco at ang pagkawala ng aking mana. Bawat detalye, bawat sakit, bawat luha na aking itinago. Sa una, nagulat siya, ang kanyang mukha ay nagulat. Pero pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. "Hindi ko hahayaang manalo ang masama, Ana," sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at puno ng pangako. "Tutulungan kita. Ang katarungan ay mananaig." At doon, naramdaman ko ang kapangyarihan na bumalik sa akin, doble pa sa nawala. Pagkatapos ng kasal, binigyan ako ni Mr. Delgado ng mas mataas na posisyon sa kumpanya. Naging Chief Marketing Officer ako, isang posisyon na may malaking kapangyarihan at impluwensya. Si Marco, na noon ay nasa isang senior position na sa isa pang departamento, ay hindi naniwala. Ang kanyang mukha ay namutla nang makita niya ako sa isang board meeting, nakaupo sa tabi ni Mr. Delgado. "Sino ka para bigyan ng ganyang posisyon?" sabi niya nang makasalubong ko siya sa hallway, ang kanyang boses ay puno ng galit at inggit. "Ginamit mo lang ang asawa mo. Hindi ka karapat-dapat." Ngumiti ako sa kanya, isang ngiti na maihalong paghihiganti. "Mas matalino ako kaysa sa akala mo, Kuya Marco. At mas karapat-dapat ako sa posisyong ito." Dumating ang araw na matagal kong hinintay. Nagpulong ang Board of Directors. Naroon si Mr. Delgado, ang mga miyembro ng board, at syempre, si Marco, nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, mayabang ang kanyang tindig, may hawak na folder. Mukha siyang kampante, tila walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Tahimik akong umupo sa aking upuan, pinagmamasdan ang bawat reaksyon ni Marco. Alam kong magbabago iyon, at ang pagbabago ay magiging masakit para sa kanya. "May mahalaga akong ipapaalam sa inyo," sabi ko, nang bigyan ako ng pagkakataon ni A. Delgado na magsalita. Ang aking boses ay kalmado at matatag. "Sa mga nakaraang linggo, nagsagawa kami ng masusing investigasyon sa ilang financial irregularities sa loob ng kumpanya.
Partikular sa departamento ni Dean Marco Santos. Nakita ko ang biglang pagkunot ng noo ni Marco. Nagtaasan ang kilay ng ilang miyembro ng board. Huminga ako ng malalim. Natuklasan namin ang malaking pagtangay sa pondo ng kumpanya, pagpapalsipikan ng mga dokumento, at iba pang iligal na transaksyon na nagdulot ng malaking pinsala sa ating kumpanya. Habang nagsasalita ako, ipinapakita ko ang mga ebidensya sa screen sa likod ko, mga bank statements, mga peking pirma na aking inilagay sa microscope para makita ang pagkakaiba sa tunay kong pirma, mga transaksyon na nagtuturo kay Marco. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, parang nakakita ng multo. Ang ngisi niya ay nawala, napalitan ng takot at pagkabigla. Nagsimula siyang magsalita, mga kasinungalingan yan. Walang katotohanan, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit nagpatuloy ako. Hindi lang iyan. Personal kong naranasan ang kanyang panloloko. Ang pera na iniwan ng aking yumaong lola, ang aking minanang apartment, ay inagaw niya gamit ang peking dokumento. Pinalayas niya ako sa sarili kong tahanan at iniwan akong walang-wala. Ang bawat salita ay may bigat, puno ng sakit na matagal kong kinimkim, ngunit ngayon ay may kasamang matinding kapangyarihan. Ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan, ang kanilang mga tingin ay nakatuon kay Marco ng may matinding pagdududa. Ang ilan ay tumitingin sa akin ng may paghanga. Biglang tumayo si Marco, nanginginig ang buong katawan. Niloloko niya kayo. Ito ay isang personal na vendetta. Naiinggit lang siya sa akin. Wala akong ginawang mali, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag na. Ngumiti ako. Hindi ako naiinggit, Kuya Marco, sabi ko, may paglamig sa aking boses. Ako ay nandidiri. Ang lahat ng ebidensya ay nasa harap natin. At hindi lang iyan, Kuya Marco. Ang apartment na inagaw mo sa akin nabawi na namin. Nagulat ang lahat. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Si Marco ay halos mawalan ng malay, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kumpanya ng aking asawa ay binili na ang iyong new business venture na ginamit mo para hugasan ang pera. At sa ilalim ng kontrata, ang lahat ng ari-arian na naibenta mo gamit ang peking dokumento, kabilang ang apartment ko, ay ibabalik sa orihinal na may-ari. At ako ang orihinal na may-ari. Ang huling pangungusap ay parang isang tunog ng kampana ng kamatayan para sa kanya. Nanlumo si Marco. Ang kanyang mukha ay nagkulay abo. Nanginginig siya. Sa wakas, ang kanyang pagyayabang ay napalitan ng ganap na pagkatalo. Sumenya si Mr. Delgado sa security. Dalhin ninyo siya sa pulisya. Ang kumpanya ay magsasampa ng kaso sa kanya sa lahat ng krimen na kanyang nagawa. At Marco, dagdag ni Mr. Delgado, ang kanyang boses ay matatag, ang lahat ng pinaghirapan mo sa kumpanyang ito, maging ang iyong pensyon, ay ipapatigil. Wala kang matatanggap. Ang huling nakita ko kay Marco ay ang kanyang mukha na puno ng pagdurusa, habang dinadala siya ng mga pulis. Narinig ko ang kanyang mga hiyaw, ang kanyang mga panaghoy, ang kanyang mga sumpa, pero wala akong naramdamang awa. Ang tanging naramdaman ko ay kapayapaan at katarungan. Sa huli, kinasuhan si Marco ng malversation, estafa, at forgery. Hindi lang siya nawalan ng trabaho at reputasyon, kundi nawalan din siya ng kalayaan. Ang lahat ng iniwan ni Lola Elena sa akin, ang apartment, ang pera, ay nabalik. Hindi lang iyon, kundi masigit pa sa aking inaasahan. Ngayon, ako si Mrs. Ana Delgado, isang matagumpay na executive at asawa ng isang mabuting tao. Ang apartment ni Lola ay naibalik na, at mas maayos pa sa dati. Nagdesisyon akong gawin itong isang foundation, isang charity office, para sa mga kabataang nangangailangan ng tulong at proteksyon, lalo na ang mga biktima ng pangloloko at pananamantala. Gusto kong gamitin ang aking karanasan upang tulungan ang iba na hindi maranasan ang naranasan ko, upang maging liwanag sa dilim ng kanilang buhay. Napatunayan ko sa aking sarili na ang sakit at pagtataksil ay maaaring maging gasolina para sa pagbabago at paglago. Ang kagandahan ay hindi sapat. Ang talino ay hindi sapat. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa puso ng isang tao na handang lumaban para sa tama at para sa kanyang sarili. Ang bawat sugat ay nagiging aral. Ang bawat luha ay nagiging lakas. Ang kwento ko ay patunay na ang karma ay totoo. Hindi man agad-agad pero darating at maniningil. Ang mga taong gumagawa ng masama ay hindi mananaig. Ang lahat ng kinuha sa akin, kinuha ko pabalik.
At ngayon, ako ay mas malakas, mas matalino, at mas buo bilang isang tao. Ito ang kwento ng aking paghihiganti, isang paghihiganti na hindi lang nagbalik ng aking ari-arian, kundi nagbalik din ng aking sarili at ang aking dignidad. Ito ang kwento ng isang babaeng minamaliit, na bumangon at kinuha ang lahat ng dapat ay sa kanya. At higit pa,